This is my 2.5 months old Toyota Yaris Cross Hybrid. And sa video na to, gusto kong i-discuss yung mga natutunan ko about sa kanyang instrument gauge cluster. Yung kanyang configurability nun, yung kanyang tech amenities, kung ano yung magawa nun sa improvements from your day-to-day lives. Gusto ko sanang isama yun sa first month na learnings ko, pero masyado kasing marami. Sobrang talino, sobrang configurable, sobrang pwede mo siyang i-configure kung paano mo gusto gumana yung tech ng sasakyan na to. Kaya I decided na gawa ko na siya ng sariling video. Yung iba nga pala rito, hindi ko siya kayang i-discuss kasi because of a couple of things. Number one, hindi pa ako ganun ka-komportable gamitin yung mga yun, kaya initial impressions lang ang ibibigay ko. Pero second, dahil sa limitation ng ating driving habits and dahil sa lugar ko, hindi ko siya kayang ipakita rin. Kaya if interesado ka sa ating topic ngayon, then here we go. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo, pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Spoiler alert, medyo mahaba tong video na to. It's gonna be easily more than 20 minutes. Pero maglalagay na lang ako ng mga sections dun dito sa YouTube video na to para you can skip if you want to. Pero if you are trying to buy or looking to buy yung Yaris Cross, even the non-hybrid variant, applicable pa rin naman karamihan na i-discuss ko rito. So best na makita nyo to kasi kung mag-test drive naman kayo, hindi nyo makakalikot to ng ganong katagal. You can drive it, you can have an initial impression of it, pero yung mga maliit na bagay na i-discuss ko later on the instrument gauge cluster, you can only do it on your own. So 30 minutes might not be enough kasi yung iba rito lalabas na talaga siya pagka nagamit mo na siya on a few weeks, on a few days, on a few months. Sa intro, nabanggit ko na ito ay hybrid. Pero yung mga topics nga pala na i-discuss natin ngayon, I think applicable din siya sa kanyang non-hybrid variant. Specifically sa V. I'm not sure kung sa G ganito rin. I hope ganito rin. Pero dito natin makita na bang for the buck talaga ang V variant. Kasi kahit ang hybrid na top of the line meron nito, meron din yung V variant na mid-grade niya. So, let's start. Pero bago yan, gamitin natin yung isa sa mga binayaran natin sa hybrid variant, which is yung kanyang panoramic glass roof. I still call this glass roof. Hindi ko siya matawag na sunroof or moonroof kasi hindi naman talaga siya nabubuksan. So, let's open that up para maliwanag ang ating video. So, first things first, nasan nga ba yung buttons to configure this instrument gauge cluster? So, primarily, nandito sila. So, maybe let's start finding these 5 buttons here. Yung parang leaf, yung parang driver's assist lane dun. Let me zoom para makita siya. So, I'm talking about the 5 icons dito sa taas. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero I see it as a leaf. Then ito naman yung parang merong sasakyan na may linya sa taas. Then ito more on the car and merong information, siguro car information. Then ito yung palaging tinatanong sa group bakit meron daw ganito. Well, nandyan lang naman yung mga messages and kung merong bang dapat ikaw as an owner na i-pay attention to. Then finally, nandito yung settings. So dito natin paglalaroan ang video na to. Dito tayo magre-revolve. Ito ang topic natin for today. So, before tayo pumunta sa settings, quick overview lang. Itong leaf na to,
yung first icon, dito natin makita kung itatoggle mo tong buttons dito. Dito natin makita kung yung EV driving ratio mo, yung trip time para malaman mo kung ilang oras ka nang bumiyahe or stuck sa traffic. Pag binaba mo siya like so, dito mo makita yung current mileage, and I think this is the average fuel consumption upon refueling. Somebody in the comment section correct me down below, pero I don't think I am already at 20.2 kilometers per liter driving at 3 minutes for idle. I'm not basically driving pa nga. Then finally, editing range, I have 6 bars left dito sa aking gasolina. So sabi niya meron pa siyang 280 kilometers of range. Yan ang may magsabi sa'yo kung baka kung gaano pa kalayo yung pwede mong lakbayan with your current gasoline level. Then going on the second one, I think this is more used, this second lang pala pagka gumagana ang iyong cruise control. Later papakita ko rin yung part ng button na yan dito. Then third one is ito yung pinagpapakita kung ano yung nagkapatakbo ng makina mo. Similar siya dito sa infotainment screen mo, wherein sa vehicle information, dito pinapakita kung paano ba siya tumatakbo. So right now, I am on idle. May enough battery pa siya, 3 bars. Hindi siya nag-charge pa ng yung makina niya, hindi pa siya nag-charge yung battery. So pagka dito gumalaw, ito rin, gagalaw yan, tatlong yan. Try ko, apakan niya sa linyador. Tingnan natin kung gagana siya. Ayan. Gumanan na yung nag-on na yung makina. Kaya kung mapapansin nyo, the engine is charging the battery. Similar dito, sabi niya na the engine is charging the battery. Kung magdadrive ako, papakita niya dito rin, both dito sa infotainment screen and dito sa instrument gauge cluster, yung papunta sa makina ng parts. So yan, I am umabante. So dito rin sa part na to, sinasabi niya na yung makina ang nagpapatakbo ng iyong makina ang nagpapatakbo ng iyong gulong, not the battery. Kung naka EV mode ka or battery yung nagpapatakbo sa sasakyan, yung arrow will be coming from the battery to the engine. So ganun. Then for the messages, again sa sinabi ko kanina, minsan nagugulantang yung mga ibang tao dito kasi either dito or sa infotainment screen, sa instrument gauge cluster or sa infotainment screen, may nakalagay na visit your repair shop or dealership to have a change oil or something for our maintenance requirement. Mamaya makita natin yun dito sa settings, yung last button. So tornilyo talaga or gear pala ang tawag dito. I think similar sa ating mga cellphones, this gear icon is our settings. So let's start. So first things first, parang sa cellphone lang, merong display brightness. Pag pinasok ko yun, ito yung pantoggle ko dito. Para makapasok ka, you need to press enter. So pag pinindot mo yung enter, papasok siya dun sa brightness. So dito, pwede mong, as the unit implies, pwede mo siyang babaan or taasan. So hindi mo siya pwedeng taas-baba lang ng ganito basta. Kailangan pinutin mo na enter para ayun, ma-engage siya. Then pag pinindot mo yung up or down, yun, tataas-baba siya. Ako personally, mas gusto ko yung nasa 5 lang kasi hindi naman siya ganong kadilim. Pagka binabaan ko naman kasi siya like so, medyo nabibitin ako sa liwanag niya. Personally for me, hindi ko lang alam kung kita sa video, pero I think 1 will be enough for others. Pero sa umaga kasi minsan pag trick ang araw, gusto ko medyo maliwanag siya ng konti, kaya I keep it at 5. Next on the list is yung kanyang time and date. So similar ulit sa cellphone. Unfortunately, unlike a cellphone na merong internet signal or data or signal sa carrier natin, Globe, Smart, whatever, may date and time siya na pwede mo i-adjust. Pero kailan mo siya manually i-adjust. Hindi siya pwede
Hindi siya katulad ng sa cellphone na dahil nga may signal, kaya niya mag-auto-adjust. Pagka pumunta ka sa ibang bansa, nag-auto-adjust yun sa time zone ng bansa na pinuntahan mo. Pero dito, dahil wala siyang internet signal or carrier signal from your telco, kailangan siya manually adjust. So, napansin ko rito, may auto-adjust siyang function, pero I doubt na magagamit mo yun. Kaya, ginagawa ko na lang, nag-auto-adjust ako rito. Manual adjust ako dito, just to be sure. Makes me think, gumagana kaya ang auto-adjust ito. I don't think makakapunta naman ako sa ibang time zone, sa ibang bansa with this. Pero somebody in the comment section, kung nasubukan niya na dalhin to sa ibang bansa, let me know. Pero yan, pwede mo siyang i-update dito manually, like so. So ngayon ay 3:49. Dito 15:47 is 15:49. Not sure lang bakit 3:49 yun dito. Pero I think pag in-update ko naman to, or pag lalabas muna ako. Pag lumabas ako, ayan, 3:49 din siya. Then, pwede kang mag-adjust ng 12-hour or yung military time na 24 hours. I prefer 12 hours instead na military time kasi minsan nakalimutan ko pa. Mag-minus pa ako ng 15 minus 12, so 3:49. Yung ibang matatalino sa military time, I think walang problema dito. Pero ako, that's one step conversion na ayaw kong gawin kasi kaya naka 12 hour lang ako. Then, dito rin sa date, pwede mo siyang i-update. Yung iba, month, date, year, like me. I like it to be like that. So, today is January 29, I think. January 29, 2023. So, ito yung date. Sorry, it's 28 pala today. It's January 28, month is 1, year is 2024. So, pwede mo na naman siyang baguhin to from MDY to YMD, so year, month, date. So meron kang dalawang options. May isa pa, date, month, year. I think in Japan they use this, or in some western countries, date, month, day, month, year. Pero ako personally, mas gusto ko yung month, date, year na format. Then let's move on sa design. So currently yung design ng aking instrument gauge cluster looks like so. Ito yung itsura niya, nandito yung EV driving ratio. Sabi niya yung charge, kung nag-charge siya, eco or in power, then ito yung itsura ng battery level niya. Pero yung iba, nakita ko sa kanila mga displays on the Facebook group, binabago nila yan. So ito ay display 1. I think this is the default one pag nakuha mo tong sakyan na to. Pero pwede rin namang gawin ganito, na parang pabilog siya. Personally, it's okay, pero parang hindi ko lang trip. Parang mas gusto ko na mas malaki. So pagka binago to, yung 5 icons malilipat dito sa left side. Then nandito yung yung eco, power, charge, yung indicator kung saan pupunta yung mo, kung ano yung nakapatakbo ng sasakyan mo. Another option, you can go through this kung di mo gusto yung design 1 and design 2. Meron siyang 3 and 4, meron siyang 4 design. So display 3, design 3 looks like this. Similar siya sa design 2, and I'm not sure, hindi ko siya masyado gusto. Then finally, design 4, ganito. Ito yung medyo common na napapansin ko, lalo sa mga rays. It looks nice, pero siguro mas gusto ko lang talaga yung nasa gitna, yung yung power na to. Similar, if you want to look, ito ulit yung ito yung design 1, which I personally use. This one. Parang mas gusto ko yung yung clean look lang kasi siya. Parang yung iba 3 sections, ito parang 2 section lang siya. Isa for the speedometer, then isa for the whatever configurability this gauge cluster has. Then let's move on to the display settings. Dito, eco light indicator. So pag ngayon naka-enable lahat to, naka-enable sila lahat. I think this eco light indicator, try natin siya i-off. Pag in-off yun, ito yung sasabi ko na hindi ko ata mapakita dahil hindi ako maandar. Yun yung lalabas dito pagka, let's try. So lalabas, let me put it in reverse.
Okay, hindi siya lumabas. Pero I think yung eco light indicator na yan, may lalabas dito na eco mode, eco icon kung naka-eco mode ka. I think it looks like this. Pag pinindot ko itong drive button na to, ayan, may eco mode siya na ganun. I think it's fine. Pero personally, sobrang tipid na kasi ng hybrid. Hindi ko na siya gustong makita dyan pa. So, let me remove it by pressing this drive button. So, yun, wala na siya. So, yung iba gusto kasi I think tinitingnan nila kung tinitingnan nila yung kanilang apak, pinag-aaralan pa rin yung sarili nila. Pero, yun nga, I never had a problem sa katipiran ng sasakyan na to. Just wanted to flex. Medyo mataas yun. Yung mga nakaraan ko, more than 20 kilometers karamihan. Meron lang ako isang beses apply na 18 kilometers per liter to if I remember correctly. So, well, yung iba gusto pa rin makita yung kanilang eco indicator light, lalo sa mga non-hybrid variant. So, best siguro na ilagay yan dyan para mabantayan nyo yung apak ng paa nyo. Then, next icon is yung average fuel reset after refuel. I think ito yung, but somebody in the comment section let me down below. Ito yun, yung pagka nagpa-gasolina ka, magre-reset to para makita mo yung overall fuel consumption mo during your full tank or during your refill. But I suggest na mag-full tank kayo para hindi sayang yung oras. Time is gold. Then, for the trip A reset after fuel, dito naman sa, again, dito, mayroong trip dito, makita nyo right now yung odo ko is 1,300 kilometers. Pag binago mo to, trip A, maging trip A siya ron. Then, meron ding trip B. So, kung i-enable mo yung ito, trip A reset after refuel, so pagka nagpagasolina ka, madidetect niya na nabuksan yung cap mo. I-reset niya rin trip A na yan. So, more or less, trip A kasi is traditionally used for short distances. Kaya, pag every time magkapagasolina, yun yung nire-reset ng mga tao, lalo ng mga thunders or old school people like me, na para makita kung gaano katagal, gaano kahaba yung kanilang one full tank. So, ako, in-enable ko rin siya for me to track kung nakailan na nga ba ako for my latest full tank. Then, opening display, hindi ko napakita ata kanini opening display, pero sabay na natin. Opening display and itong ending display style. So, pag naka-standard to, ang magiging itsura niya lang pagka, well, by default naka-standard to, papakita ko sa inyo yung naka-eco. Pagka in-eco ko to, then pinatay ko yung makina or in-off ko siya, ganito yung makita mo. May CU, then dito papakita yung drive information mo, and finally your score. Ito yung coveted na pinopost dahil sa sobrang katipiran ng mga sasakyan, lalo pag gagaling long drive. So, start ko ngayon ulit, or on, or power. So, ito yung opening display niya pagka ganun yung pinili mo. So, try naman natin palitan yung opening display niya. I think, I'm not really sure kung ano lalabas. Pero, let's off ulit. Then, maybe, for the sake of this video, nag-on off ako ng sakyan, which I don't think is a good idea. Pero, again, let's do it. So, pag ni-start ko, wala siyang, as you can see, or as you cannot see, wala siyang opening display. So, by default, yun ay naka-enabled. So, I suggest on nyo na lang rin siya para makita nyo yung date and time. Then, for the steering angle, ito hindi ko masyado napansin kung paano gumagana to. Somebody in the comment section down below help me. Hindi ko alam kung saan siya napupunta. Pero, I think pag in-off to, oops, not this one. Steering angle. Okay, let's close. Hindi ko sigurado kung naka-off siya. I don't think yung reverse yun eh. I don't think connected siya rito. Kasi may sarili namang
system ang infotainment nandito. So as of this time of filming, I do not have any idea kung anong steering angle na yan. Then punta tayo, so let's on ulit. Tingnan natin kung mapalabas kan balang araw. Then for this ACC auto display, so ACC stands for automated cruise control, I think, or yung radar cruise control yung tawag na iba. For that one, ito lagi ko naman siya ni-enable. Napansin ko dito siya lumalabas, dito sa second and minsan dito sa third, sa second icon. Or minsan pagka cruise control ready, so ito yung cruise control buttons, dito siya papasok. So pag pinindot po tong so dito siya papasok sa pag pinindot ko tong cruise control, itong button na to. So right now it's not ACC. Let me try that again. ACC ready, please pay attention to other vehicles. So ito yung cruise control na na icon. I think that's for that. So in-enable ko lang yun part na yun. Saan tayo? Display settings. Okay, so that's the ACC auto display. Driver mode guide, similar dun sa steering angle. I have no idea kung para saan tong driver mode guide. Hindi ko siya in-off ever, pero all the tech features I think na nakita ko is part of this one, kaya I suggest kung kayo gagamit, just enable it para meron kayo additional information na makikita nyo sa inyong instrument gauge cluster. Then the EV indicator, I think this is the EV icon here. So yan, pagka in-off ko siya, nawala yun, pero basically pagka nakalabas tong EV na to, usually the vehicle is at 4 bars like so. So pwede kang tumakbo on EV range dito. Pero huwag kayo masyadong excited. Ito ay hybrid. Yes, it's a full hybrid ng Toyota, pero yung mga hybrid ng Toyota only runs several kilometers or minutes nga lang. Even on the expressway, napaabot ko to ng parang 6 bars. Tinry ko pag-aralan or tignan yung EV mode ko. Parang ilang minuto lang siya or ilang kilometers lang. Nag 3 bars ulit siya before the engine kick in to recharge the battery. Then next is, patayin ko muna yung cruise control. Then next is the buzzer. So for the buzzer, ito yung front vehicle departure alert. Ito yung pagka nasa traffic light ka at nag-cellphone ka or hindi ka nag-pay attention. Basically hindi ka nag-pay attention. Ito yung tutunog dun. And depende dito, so parang dalawa lang yung option niya. Parang 1, 2, ito yung lakas ng tunog. So personally, dahil hindi ko naman to palagi napalabas, I think 2 beses pa lang. Sobrang bilis lang kasi talaga nung traffic light nun. I keep it at 1. 1 will be enough, I promise you. Maririnig nyo yan, mapansin nyo yan. Lalo pag binusinahan ka ng nasa likod mo. Then LDW warning buzzer volume, lane departure warning buzzer. Ito yung pag ikaw naman kamote din, nag-change lane ka, assuming na mabasa ni Yaris Cross system yung lanes, assuming na maganda rin yung lanes ng pagkakapintura ng mga lane natin. Ito, tutunog rin siya para i-alert ka. So this one, alam ko naman kung ano yung ginagawa ko, kaya I keep it at 1 lang. Sana merong off button nito. I'm not sure kung meron, pero at least, at the very least, ang ginawa ko lang, binabaan ko siya instead na mataas. Parang low-high lang naman itong dalawang to. Then for the turn signal tone, similar sa Raze, I think sa Veloz ganito rin and sa Avanza. So if I turn on or use the turn signal, ganito yung tunog niya. For the turn signal line 2, yun yung traditional niya. Pagka naman yun yung pinaka-traditional na tunog na, at least for me, coming from my old vehicles na outdated nitong panahon na to. Wala masyadong tech. Then for 1, pag biniliming 1, yung tunog niya will be similar to this. Ito medyo high-tech siya pakinggan, pero nairita ako. I think ito yung default niya. Ito yung talagang isa sa mga binago ko nun. Then pagka 3, ito similar siya sa 1. Ayoko rin siya. Hindi ko alam kung ano yung tunog niya, pero hindi ko siya gusto, kaya yung 2 ang pinipili ko.
So, mas traditional siya kasi. Siguro, that's my age talking. Then, for the opening sound volume, so, on high-low lang naman siya ulit. Similar dun sa kanina na narinig nyo during opening. Yun lang naman yung gusto nyo parinig. Pwede pala i-mute to. I did not know that. Yung iba pa pwede. Yung iba hindi. High-low lang sila. Pero at least this opening sound can be muted. Pero ilagyan ko na rin siya into low. Then next is the ECC front vehicle recognition. Ito ang kinabahan ako nung napalabas ko to. So basically, from a stoplight, syempre dahil habulan, dire-diretso. Tapos biglang tumigil yung nasa harap ko dahil magre-red na yung mag-orange pa lang siya actually. So hindi ko nakita na mag-orange na siya. Siya tumigil na, medyo abrupt yung pagkatigil niya. Ako abrupt din yung pagkaka-stop ko. Pero hindi naman ako nabangga. That's a good thing kasi I was still paying attention at that time. Pero itong ECC front vehicle recognition, this is for cruise control pala. Iba ko pala ito sa sinasabi ko. Pero this is for cruise control. Pagka may makita kasi sa harap mo pa na sasakyan, dire-diretso lang siya. Pero pag nawala kasi yung sasakyan sa harap mo, nadi-disengage itong cruise control. So ito yung mga feature na hindi ko kayang ipakita pa for now kasi I'm not comfortable doing it while having it recorded. Delikado yun. I want my hands both on the steering wheel. So yun. So this is one safety feature din na i-alert ka niya pag wala ng vehicle sa harap. I think then madi-disengage yung kanyang cruise control. I think. Then second to the last is the BSM buzzer volume. So blind spot monitoring. So para sa mga kamote drivers, merong umiilaw dito sa part na to. This is it. Aside sa ilaw na yon, pagka gumamit ka ng turn signal lights left or right, pagka kakanan ka, so depende kung saan ka sumisignal. So kung sumignal ka to the right, magsasabi yung sasakyan mo, tutunog siya na merong, I think you're going right. Sabi mo going right ka, heads up, merong sasakyan sa kanan mo. Whether sasakyan, tricycle, motor, even the bikes, I think nadidetect niya. So yun yung BSM buzzer volume. So for this one, dahil nga ako ay old school driver, one, I use the third signal lights. Second, syempre, tumitingin ako sa side mirror bago ako lumiko. Kaya binabaan ko lang siya. For newbies, I think best na ilagay nyo siya into higher or baka mas maganda masanay kayo na gumamit ng turn signal lights and tumingin sa side mirrors nyo kung kayo ay liliko. Then, finally, the RCTA or the Rear Cross Traffic Alert buzzer volume. Ito yung pagka umatras ka. So, pag umatras tayo, meron naman tayong 360 degree camera. We have this one, pero meron lang kasing coverage yung camera. Yung mga hindi niya makita nung camera, pero nadidetect nung radar natin, nung sensors, tutunog rin yan. So, yun yung kagandahan nitong sasakyan na to. Nitong feature na to, meron pa rin siyang buzzer aside dun sa 360 degree camera. So, ito, nakaugalaan ko na lang rin na mabagal kasi ako matras, kaya medyo mababa siya. So, okay na tong 2 para sa akin. Ito yung mga bagay na hindi dapat ino-off. Buti na lang wala siyang, meron siyang off. No, that should not be. Pero ito, I don't think na dapat in-off siya. At the very least, meron siyang 1. Then again, itong mga features to, binayaran to. Best safety features sa mga to. Best na naka-enable silang lahat, even at a low volume. At this point of editing, na-realize ko na sobrang haba na ng video na to. And most of you, baka mag-zone out na dahil sa information overload. So I decided to make this a 2-part video instead to keep you the audience engaged. And to be honest, kahit ako nung pinaparod ko, medyo sumakit na ang mata ko. Signs of aging na talaga. Anyway, this is it for part 1.
Hope you enjoy these kinds of videos as well as I enjoy yung pangalikot sa mga high-tech na features ng sasakyan. Stay tuned for part 2 that will come next week. Same day, same time, same channel.